Guys, good morning. Ang ang tritripin natin ngayon is electric fan or electric fan. So, external part is LC guard or front guard. Tapos ito yung LC guard. Tapos base, ito yung base. Base is siya yung humahawak para stable ang tayo ng ating electric fan. Tapos ito power cord, ito yung sasaksak natin sa source to supply ang current dito or voltahe. So buksan natin dun sa internal parts niya. So ito na yung internal parts niya, guys. Meron siyang two component, no? Itong motor saka fan. Motor saka fan. Ang tawag dito sa bandang likod ng motor, guys, is gearbox. Tapos kabuksan pa natin. Yan, guys, ito na open na natin. Ito yung tinatawag na gearbox. Doon sa dulo ng ating rotor, meron siyang parang trade, tapos merong gear doon sa loob. Pag nakapasok yan na ganyan, kumbaga nakapasok yan tapos umiikot to. Pag pag binaba natin, kakapit yung parang gear na maliit doon, sasalpak siya dito, kaya siya iikot na pag ganun, left and right. Tapos yan. Tapos ito yung swing arm. Ito yung naka-attach dito sa gearbox para pag umikot na yung rotor na naka-attach dun sa ating gearbox, tapos nakababa ito, ganyan yan, kung gaganyan yan, left and right. Ito naman yung natin, guys, yung switch selector, kung gaano siya kalakas or gaano kabilis ang ikot ng ating electric fan. Meron siyang selector 1, 2, 3. Habang mas lumalakas yung ikot ng ating electric fan, is bumababa naman yung kanyang resistance. Pag nasa number 1 naman siya, guys, mataas ang kanyang resistance. Tapos ito, capacitor, meron siyang 1.5 microfarad. Ang trabaho naman nito is to it can discharge na yung voltahe na pumapasok para dito sa ating ating stator winding. Kasi kung parehas sila pagparehas yung phase ng voltahe na pumapasok dito sa ating dito sa magkabilang windings, is wala siyang mapuproduce na magnetic field. Kaya ang trabaho nito is to discharge o pababain yung isang winding natin dito. Buksan natin, guys, para may pakita ko sa inyo yung
Windings na sinasabi. So yun guys, ito yung yung tinatawag natin na rotor. Two major parts of motor. Stator ito. Ang trabaho nitong motor is to contain electric magnetism. Ito yung sinasabi ko kanina guys, na dito nakalagay yung dito nakakonect itong capacitor natin. Kasi kung itong dalawang ito is parehas na, kumbaga two same phase, o parehas sila ng phase ng voltahe, walang mapoproduce na magnetism o electric magnetism. Kaya ang ginagawa nito is parang pinapababa niya yung isa para magkaroon ng magnetism, para mapaikot niya itong rotor natin. Ito mga tawag naman dito sa mga nakalagay dito sa rotor guys is ito spacer. Ito spacer to. Tsaka ito. Yun. Check natin guys kung meron siyang thermal fuse, pero meron nata. Nakatago dito. Kung yung isang hiblan nito is na break, wala na. Rewinding ng tawag doon guys. Kaya pag nagbabaklas tayo ng ganito is doble o triple ingat tayo para hindi tayo mag-rewinding. Open natin to guys para makita na, mahanap natin kung nasan yung thermal fuse niya, pero andito yun eh. Para ma-measure natin kung goods pa ba siya. Ito guys, so yung sinasabi kong fuse niya, medyo mahirapan tayo dito kasi hindi makikita. Ito, yan yung thermal fuse. So paano natin siya susukatin eh? Mahirap na kasi connected pa eh. Bago pa itong natin. Mahirapan tayong paano natin check kung goods pa yung thermal fuse niya, pero try ko. Kung andito yung connection niya, asan yung isa? Dito. Tutukin ko na lang guys kung nasan yung, nakita ko na eh kung saan siya nakakonect eh. Check mo na lang kung set lang na siya sa 0 para goods reading. Continuity. Tignan nyo guys kung papalo ah. Kasi dito ko siya nakita eh, na naka-connect. Ayun guys, oh, di ba? Oh. So ibig sabihin, goods yung ating thermal fuse. Ayun oh. Kita nyo ba? Ayan, gumagalaw ako. Goods ang ating thermal fuse guys, kaya ibalik na natin to. Baka baka mapunit pa ang ating connection eh.
baka ma-break po yung isang wire ng ating winding. Pero goods naman yung ating thermal fuse, guys. Ibig sabihin, safe sa mga short circuit o short dito sa ating electric pad. Kasi ang trabaho ng thermal fuse natin, guys, is to protect it from short. So goods ang ating thermal fuse, guys. Ngayon, how to test capacitor naman tayo ngayon. How to test capacitor. Boy, paabot mo na dyan ka. Side cutter na. So nakakonect siya sa ating, connected siya. Kakat na lang natin siya. Tapos balik na lang natin mamaya. Para matest natin yung capacitor natin. Side cutter. Yan na, guys, cut natin siya dito. Lagyan lang natin siya ng palatandaan. Kasi same block ang kanyang ito, guys. Ito yung ating capacitor. Meron siyang 1.5 microfarad. Bubuksan ko lang, guys. Ang pagtetest pala nito, guys, is kailangan natin siyang discharge muna kasi meron ditong voltahe para ma-measure natin ng tama. Guys, na-discharge na natin. So kung walang microfarad o capacitor selector tong ating multitester, pwede siya dito sa higher resistance o kunyari higher na selector dito sa ating ohmmeter. Itong sa akin is nasa times 100k siya. Yan, guys, so nakikita nyo ba na bumabalik siya? Pag yan bumalik sa 0, it means good tong ating capacitor. Kita nyo ba, bumalik siya sa 0. So ibig sabihin, good condition ng ating capacitor. Bumalik siya sa 0 kanina, guys. So goods ang ating capacitor. So balik na natin.
Una nating i-reassemble is ito, itong motor natin. Ang tawag naman dito guys is motor body. Ito yung nag-guide sa ating stator. Bago natin siya ibalik ng tuluyan guys, ampere testing muna tayo. Measure muna natin yung kanyang amperahe, kung ilan ba pupasok sa kanyang. Boy, medyo man tester tang mesa. How to measure ampere. So una, set natin yung ating tester sa AAC or ampere alternating current to 10 amps. Tapos itong ating test rod, set natin siya dito. Itong negative prod dito sa gitna, itong positive prod dito sa left right, kasi common pag resistant ang ating measure is dito sa left right, di ba? Ay right side pala pag resistance, pag sa amperahe naman dito sa bandang left side. Tapos set siya sa 10 ampere. So paano natin i-measure? So ito yung ating line. Ito yung ating line, di ba? Yan, ito yung ating power cord. So bago natin siya i-connect dito sa ating sa selector, speed selector o switch, papadaanin muna natin siya sa ating multitester. So dito yung isa, tapos dito yung isa, bale ganyan, para dadaan siya dito bago siya papasok doon para ma-measure yung amperahe. So doble ingat tayo dito guys kasi live to eh.
makikita guys. Ilan yun. So bali iikot na rin to kasi dumadaloy na rin ang resistance eh. Ang current pala. Ayun siya. Jerome, kutaman naman oh. Point 16. 0.16 siya. IMT 1516. 0.16. So try natin siya sa ibang selector. Hindi ko alam kung anong selector to eh. Wala yung kanyang gauge. So set natin siya kumbaga sa number 2. Number 2 siya guys. Ano mga building pa Diyos mo? Hindi na mata na eh. Hindi magigan na natin na gikot ata. Diretso lang eh. Hindi magigan na kita na. Tunay. Ay patay. Patay siya guys. Kapatay pala siya. So sindi natin ito lang. Yan. Point 17. Number 1. Pero pare-parehas lang natin ito. 15. Uy! Mga 17 yan. 18. Point 18. Hindi Point 18. Number 2 ata yun. Yan. Point 20. Ay 20. Yan. 20. Point 20 siya guys. Number 3. And guys, habang tumataas yung kanyang selector, bumababa yung resistance, tumataas naman yung current. Ilan yung number 1 kanina? Point 17. 16. Point 16. Point 16. Tapos Nag-IMT. naging number 2. Naging point 18. 18. 17, 18. Nag-IMT. Tapos nung number 3, point 20 na. Kasi habang bumababa yung resistance, tumataas yung current. Tingnan natin siya. So, resemble na natin siya. Balik na natin. Para matest naman natin yung resistance reading. Secure lang natin itong mga open wire natin para safety ang ating safety tayo. Kasi baka dumikit. Kuryente pa tayo. Ayun guys, dito naman ngayon tayo sa resistance reading. Bale, doon lang natin siya sa power cord. Set natin siya sa 200, yan, 200 ohms. Bali, kanina number 1, 17.17 ampere. Number 2, 0.18 ampere. Number 3, 0.20 ampere. So habang mas bumababa yung resistance, mas tumataas naman yung current. So dito, check natin kung ilang resistance yung ating Uy, hindi niya ma-measure. Taas natin. Ay, mali pala nga na connection ng ating prod. Ilipat natin siya dito pala sa kabila. Yan. Kaya pala wala siyang nare-reading. Balik natin siya sa 200. So, number doon yan. Hindi makita. Kita man Jerome naman na dyan. Kita man naman na. 1.92. Ay, 7.92. 7.92.
ohms. 7.92 ohms. Mali ko ano nabasa mo dahil 92. 7 bata? 790. Ah, 790 ohms. 790. 790 ohms siya guys. Number 1. 790 ohms ay 790 ohms. Tapos ang pirahe niya 0.17 ampere. Number 2. Mana dito tayo? Wait lang guys, sulat nga natin. Number 1, Jerome. 190. 790. 789. 789. Nag-stop 789. Number 1 is Okay, I am so namit 90 to ha. 790 na lang. 790. Resist ang 790 ohms. Yung current niya kanina is 17.17 ampere. 0.17 yan ang sulat mo yung Number 2, 742. 742. So, Bumabalik. bumaba na yung resistance niya guys kasi number 2 na siya. 742 ohms. Yung current niya kanina is 18 ampere. 0.18 ampere. Number 3. Gawin Jerome? 642. 642. Number 3 guys, 642 ohms. Yung current niya kanina is 20.20 ampere. So yun guys, so yung trabaho ng resistance kasi, kumbaga pinapababa niya yung voltahe na dumadaloy. Kaya pag number 1, mataas yung resistance, mababa yung current. Ay mataas yung resistance, mababa yung current na dumadaloy. So kaya sa number 3, mababa yung resistance, mataas naman yung current, kaya mas lumalakas yung ating motor. Ganyan ang connection nila. Connection ng current and resistance. Pag mataas yung current, mababa yung resistance. Pag mataas yung resistance, mababa yung current. Guys, assemble na natin. So yun guys, i-reassemble na natin. So try natin kung gumagana lang. Uy! Goodness. Number 1, number 2, number 3. Stop. Rotate. Stop.